The Daily Bread Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Good morning po, Pastor Jeff. Ito naman ang mastermind sa paghatid ng magandang balita ngayon pong araw ng Tuesday. Pastor Jeff, good morning. Good morning, Ted. Good morning, Cha. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Yan. Phone patch muna tayo. Mahina ang signal. Kung nasan ako. Walang problema, Pastor. Tumabi lang ako eh. Nasa Marcos Highway ako. Tumabi lang ako sa isang gasolinahan. Yun, ingat ka dyan, Pastor. Pero hindi tayo mapipigilan para magbigay nga ng gabay dito sa ating letter sender na si Jessa. Basahin ko na, Pastor, para mabigyan mo ng tulong o mabigyan mo ng advice itong humihingi ng tulong sa iyo. Sabi niya dito, Pastor Jeff, bilang isang Kristiyano, alam kong tinuturo ng Biblia ang pagiging mapagbigay, lalo na po sa mga nangangailangan. Pero paano ko ipagpapatuloy ang pagtulong sa iba kung nagkaroon na ako ng trauma nang minsang nagmagandang loob ako? May kaibigan ako na nangailangan ng pera pampagamot ng kanyang nanay na may sakit. At dahil nagipit, kinailangan niyang mag-loan sa SSS. Pero nagkulang ito kaya nakiusap siya na kung pupwede, mag-salary loan sa bangko. Pero siya daw ang maghuhulog buwan-buwan. Matagal ko nang kilala ang kaibigan na ito, kaya tiwala ko sa kanya. Isa pa, wala na siyang ibang malapitan at naaawa ko sa kalagayan ng kanyang ina kaya naman tinulungan ko siya. Nakapag-loan ako sa bangko ng 300,000 pesos at kailangan ko na itong mabayaran ng nasa 12,000 pesos sa loob ng 3 taon. Naging maayos ang usapan namin ng kaibigan ko. Nangako siya na hindi tatakasan ang utang niya lalo pat sa akin nakapangalan ang loan. Noong unang 5 buwan, regular naman na nakakapaghulog ang kaibigan ko. Hanggang sa minsan ay nalilate na siya ng bayad dahil nagkaproblema siya sa pinansyal. Hindi naman ako nabahala, Pastor, sapagkat alam kong tapat ang aking kaibigan kaya nagpatuloy na lang ako sa araw-araw na buhay na hindi chine-check kung regular ba siyang nakakapaghulog. Hanggang sa isang araw, tumawag yung bangko at sinasabing 3 buwan na daw na hindi nakakapagbayad ng aking loan. Sinubukan kong tawagan ng kaibigan ko pero nagulat ako. Nakablock na ako sa kanyang telepono at sa social media. Dito na nga nagsimula ang problema ko sa pera. Ayaw kong magkaroon ng bad record sa bangko dahil may balak akong mag-housing loan sana. Kaya napilitan akong bayaran ng utang sa bangko na hindi naman po ako ang nakinabang. 2 years ko nang binubuo ito, Pastor. Pinagkakasya ko yung maliit na sweldo ko bilang isang sekretarya. May mga pagkakataon na pinag-aawayan na namin ng mister ko ang sitwasyon na sinasabi niyang hindi ko daw napag-isipang mabuti bago ko tumulong. May ilang beses din na hindi ko nabili ng uniform sa school ang anak ko dahil pinambayad ng utang ang sweldo ko. 3 buwan na lang po matatapos na ang bayaran sa loan. Samantalang yung kaibigan ko na tinulungan ko, hindi na po muling nagparamdam sa akin. Pero nabalitaan ko, noong minsan, nagbakasyon pa daw sila ng kanyang pamilya sa Bohol. Matapos ang masalimuot kong karanasan, ngayon may kamag-anak ako na humihingi ng tulong para ipang tuition sa kolehiyo. Umuutang ulit sa akin, Pastor. Pero wala na kasi akong tiwala sa iba. Kaya tumanggi na akong tumulong. Natatakot po kasi ako na matakbuhan muli at mag-ugat na naman to sa mas maraming problemang pinansyal. Pastor, kasalanan po bang tumanggi sa humihingi ng tulong? Nakokonsensya ako na tumatalikod ako sa nangangailangan pero anong gagawin ko kung hindi mabura sa aking isipan yung masamang karanasan sa aking matalik na kaibigan na hindi na binayaran ng utang? Anong say mo, Brad? Yan nga po ang storya nitong si Jessa na for sure, Pastor, marami ang makaka-relate, no? Nagsulian na ng kandila. Actually, hindi nga nagsulian, hindi na po talaga nagparamdam. Pastor, ano gusto mo sabihin kay Jessa? Pastor Jeff? Yun, ang sabi ni Pastor kasi ang tagal nyo. Hello? Ayan na siya. Naghintay ako na matagal. Pastor Jeff. Pinaghintay mo si Pastor, Hindi, ito, sorry Pastor, may mga Hindi, ilang okay tanong lang. lang eh. Oh, Pastor. Hindi, mahalaga yun.
Hindi, siguro connected na rin sa in-interview nyo. Jessa, doon ka na lang ipangutang mo sa congressman mo. Yun, maraming pera yun. Joke lang. Okay? Joke Ikaw lang po. talaga, Pastor. O, Joke lang. sige. Joke lang. Sorry, Brad. Anyway. Sorry, Brad, sa paghihintay mo. Tuloy, nakaalis ka na ng Mahalaga bahay. yung interview na yun. Sige, okay. Sige, Yun ay- pero talo ka pa ng mojo natin sa India. Ang ganda ng internet Yun ang connection, di sinasabi ba? ko sa inyo, sa internet. Ikaw nandiyan ka na sa Marcos Brad, Highway. Brad Ted, 2.5 a month ako, 1 Mbps dito sa gitna ng Marcos Highway. 1 Mbps. Pero pangit pa rin signal. Laki yan. One sakit. lang. Hindi, mababa yun siya. 1. Kaya Kailangan nga mo at eh. least 40. Yung Oh. 2.5 mo, Anyway, 1 sige. Mbps? Oo. 1 Yun, MB. hindi, yun ang signal. Yun ang signal dito sa Ah, sa So, nag-check siya Marcos ng Highway. strength ng signal niya. nag-speedometer siya. So siguro sabi ng Malacanang, pasalamat ka may 1 ka kasi yan din ang ibinigay na discount ni Trump. Okay na yun. At least may Na-connect 1. mo yun. Okay, sige na. Na-connect. Okay, Na-connect mo pa yun, ha? Oo naman. O sige, ito. Okay. Ito Okay. kahit 1, hindi Jessa, binayaran. Jessa, okay, makinig ka Jessa, naintindihan kita. Hindi madali pinagdaanan mo yung trauma na ikaw ang nagbuno ng kung ilang taon niyang binayaran mo na yan. Iniwan niya sa, alam mo yon yung pagkakaibigan niyo, yun ang naging ending. Hindi lang ito usaping pera, Jessa. Ito ay usapin ng trust o tiwala. Pagiging mabuting tao. At alam mo yon, parang dinetray ka ng kaibigan mo, nilaglag ka, ikaw nagbayad ng isang katutak na utang. Kaya para sa tanong mo, kasalanan ba ang tumanggi? Ang sagot ko, hindi. Okay, kaya ang pagtanggi ay hindi palaging kawalan ng pagmamahal. Sabi sa Kawikaan 22, 26 hanggang 27, ito'y warning sa iyo, Jessa. Huwag kang mangangako na magbabayad sa utang ng iba. Dahil kapag hindi ka nakabayad, kukunin nila pati ang higaan mo. Ito po ay isang kawikaan na 2,000 plus years na po itong isinulat ni King Solomon. And yet, totoong-totoo po ito, wag daw kayo mag-co-borrower. Ang pagmahal po ay hindi laging pagbibigay ng pera. Minsan, ang tunay na pag-ibig ay kayang magsabi na hindi. Kasi baka ikasama mo pa yan. Hindi lahat ng tulong ay tama sa lahat ng panahon. Katulad na nangyari na yan kay Jessa. Pangalawa, si Jesus nga marunong din tumanggi. May mga tinanggihan siya na nangingiri ng tulong sa kanya. May mga tao na nangingi ng himala pero hindi niya pinagbigyan. So, kasi nga, ina-assess din ni Jesus kung ano ba talaga intensyon ng mga tao. Pangatlo, may hangganan ng sakripisyo, Jessa. Ang pamilya mo ang primary responsibility mo. Sinabi rin niya sa 1 Timothy 5:8. Kailangan sa immediate family ka, talaga dapat nagpo-provide. Kung may excess, siguro, doon ka lang pwedeng tumulong sa iba. At pang-apat, magpatawad pero maglagay ka ng boundaries. Ang pagpapatawad ay utos ng Diyos, pero yung pagtitiwala, ini-earn yan muli sa'yo. Okay? Forgiveness is given, but trust is earned. So yung mga kamag-anak mo mangungutang sa iyo ngayon, malamang, kung ako sa iyo, Jessa, pagpaliban mo muna. Okay? Sa traumang dinanas mo, magdasal ka muna bago ka tumugon ng tulong sa iba. Kaya ito, Jessa, ang payo ko lang sa iyo, ang pag-ibig ay hindi bulag. Marunong itong kumilala kung kailan dapat tumulong at kung kailan dapat tumigil upang hindi mapahamak yung sarili mo at yung tao rin hindi mo matolerate kung sakaling hindi naman talaga marunong humawak ng pera. So again, Jessa, Kawikaan 22, 26 hanggang 27, huwag kang mangangako na magbabayad sa utang ng iba. Dahil kapag hindi ka nakabayad, kukunin nila pati ang higaan mo. Yan ang warning ko sa iyo, Jessa, at sa mga nakikinig. Lord, maraming salamat sa buhay ni Jessa. Napakabusilak ng kanyang puso sa pagtulong. Pero Lord, again, dapat Lord, may wisdom din. Hindi lahat na nangihingi ng tulong ay tinutulungan. Dahil minsan nakakasama pa ang aming tulong sa mga taong gusto namin tulungan. May ibang paraan naman, Lord, para tumulong. Ang dasal ay napakahalagang tulong sa isang tao nangangailangan. Hindi naman kailangan laging pera. Salamat, Lord, sa wisdom na binigay mo sa Biblia upang matugunan ang problema ni Jessa. In Jesus' name, amen. Amen. And Lord, salamat muli po sa haba ng pangunawa po sa amin ni Brad Jeff. Lagi niyo po siyang aalagaan and give him more patience and fortitude sa kanya pong pagbimisyon. In Jesus' name we pray.
Amen. 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 Okay, Brad, salamat na marami. Mag-ingat sa biyahe, Brad. Ha? Maganda naman ang panahon ngayon. Walang baha, no? So far. Sige, salamat, Brad. Alam mo, Brad Ted, huwag kang mag-alala sa kung meron mang ingat, aksidente. Kasi alas 9:30 na, hindi gumagalaw dito sa Marcos Highway. So definitely, wala siguro ako aksidente dahil 1 kilometer din per hour ang takbo ko. Ay, nako. That's very good for you, Brad Jeff, ha? Oo, very good for you kasi meron kang panahon makinig hanggang matapos ang programa. Yun ang... At least match, Brad Ted. 1 Mbps, 1 kilometer per hour din ang takbo ko. Very good. Pero tandaan mo, talo ang pikon dyan. Wala kang control sa sitwasyon. May control ka sa iyong emosyon. Okay? Alright, Brad Ted, papakinggan ko kayo all the way hanggang kay Cheryl Cosim. Alas 5 yata yung kay Cheryl. Nakita mo, Pero hindi talaga ng traffic dyan sa Marcos Highway. As in. Ingat, Pastor. Haba ng pasensya. Salamat, Brad. Alright. Ito po yung Daily Brad. Your daily dose of inspiration. Bong Hobes. Thank you for listening. Thank you. Brad Jeff Eliscopide, serving the people.